dito yung bless na bless nga ngayong umagang ito. Yung pagpasok pa lamang sa bulwagang ito, talagang nararamdaman nila, Lord, I am blessed. Amen? Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. At muli palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah! Sa umagang ito, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, malamang ang bawat isa dito, ang iba ay pumasok dito na mayroong dala-dalahin. Sino dito yung may mga dala-dala? Dala-dala ng pasasalamat, dala-dala ng papuri sa ating Diyos sa buhay. At pwede rin po dito, ang bawat isa sa atin ay may mga mabibigat na dalahin din. No? Yung nadala yung problema sa pamilya, dala-dala yung pagka-broken hearted dun sa ex-boyfriend nila. Sabihin natin, dala-dala din yung sakit at karamdaman. Pero nandun yung tuwa pa rin sa puso. Amen. And this time, yung mga dala-dalahin po natin ay ibibigay natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Excited ba kayo doon? Alam niyo po kasi si Lord excited na makuha yung sakit at karamdaman mo, excited na makuha yung dinadanas mong hirap, dahil ang gusto niya sa bawat isa sa atin ay isang ganap na buhay, na ganap at kasiya-siya. Amen po ba doon? We're going to trade our sorrows, our pain, our sickness and diseases to the living God of Israel, because we know, we believe that He is powerful para baguhin ang ating sitwasyon. Amen. Come on, let us praise Him. Hallelujah! Hey! Woo! I'm trading my sorrow. Joy of the Lord.
you are redeemed. You are redeemed. You redeemed us, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Truly indeed that you are the beautiful Savior of our lives. That's why this morning we continually to sing praises to you, to worship you and honor you. You are the most beautiful Savior that we have. Kulang po ang aming pag-awit, ang aming mga salita para tumbasan ang lahat ng ginawa mo. Pero nais pa rin namin gawin ito. Dahil ikaw ang aming Diyos na sinasamba. At nawa ito'y maging isang mabangong samyo sa iyong harapan, O Diyos. Na tunay na ikaw lamang ang mapapurihan at maitaas sa Espiritu. Yes, you are the beautiful Savior of our life. Jesus, beautiful
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, touch your heart and sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever.
sa oras na ito, minsan pa, we invite the presence of the Holy Spirit in the midst of us. Dahil mawawalan ng kabuluhan, Panginoon, ang gagawin namin kung wala ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa buhay ng bawat isa aming Ama. Salamat po, Lord. We pray, Panginoon, sa yung lingkod, Panginoon, na gagamitin mo, O Diyos. Ikaw ang manguna sa kanyang mga buhay, Panginoon. Ikaw ang mataas, Panginoon. Sa pamagitan, Panginoon, ng iyong salita na aming maririnig, O God, na siyang babago, hindi lamang po, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi sa bawat tao, Panginoon, na aming makakasalamuha, Panginoon, sa bawat mga mahal namin sa buhay, aming Ama. Salamat po, pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon, na kapag narinig namin ito, O God, hindi lamang po ito titimo sa aming mga puso, kundi ito po, O God, ay may isa sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po, Lord, ngayong umagang ito, Ikaw ang mapapurihan, Ikaw ang maparangalan, Panginoon, mula sa simula ng gawain ito hanggang sa matapos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, huwag muna po tayong uupo. No? Alam po ninyo itong mga huwag muna po tayong uupo. Tayo lang ho, tayo. Yan. In this past few days, ay malamig na yung simoy ng hangin. Ano? Kahit sa bandang umaga, tanghali, ay malakas ang simoy, malamig. Tama? Prior to that instance, ay mayroong 2 araw, 2 gabi na mainit talaga. Pero pagkatapos ng 2 araw na yun, mapakalamig na. At kanina ay parang late ako nagising. Nagising ako 4:48. Sabi ko, idlip pa ng konti. Abay, ako, fast 6 na. Sa lamig ng panahon. At tila ba kako, dapat hindi natin dalhin dito yung lamig. Dapat mainit po yung ating pong panambahan sa ating Diyos. Amen. Mawit nga tayo ng isang joyful song, anak. Pwede bang iba naman? Pwede bang iba? Iba na, Tagalog. Tagalog. Yung Tagalog, yung masayang awitin naman para mapainit natin. Yung mainit yung buhay. Ang Diyos kasi natin buhay, hindi po siya patay. Amen. Yung ngiti sa labi, yung masigla. Come on. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin. Kaya niya Gawin lahat. hirap sa tingin mo, Imposible sa ating Diyos. Lahat ay papalakpak. Amen? Ipakita natin na ang Diyos ay buhay. Hindi po tayo nasa lamay. Hindi po tayo naglalamay ngayon. Meron tayong buhay na Diyos. Amen? Thank you, Jesus. Come on. Maring natin ang palakpak sa ating Diyos. Yung palakpak para sa ating Panginoon. May galak, may saya. Jesus, na ikaw ay pagmalain.
ating Panginoon minsan pa yung pinakamainam, pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos. At bago tayo umupo, kamayan mo, 2 o 3. Sabihin mo, God bless you, kamamay. God bless you. Nasa likod, nasa harap. 2, 4, 5. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo. Kanina ay hindi ngiti ang aking nakikita, kundi nakangiwi ang atin pong mga labi. Amen. Alright. So settle down na po tayo at makikinig na po tayo ng salita ng Diyos. I want you to hear, nais ko po na kayo ay laging naroon attentive o kayo po ay attentive. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa panalangin. Okay? At ang panalangin na ito na atin pong pag-uusapan ay hindi po panalangin para sa aking sarili, panalangin sa sarili mo, kundi panalangin sa ibang tao. Ang tawag po doon sa English ay intercession. So yun po yung atin pong pag-aaralan, the benefits of intercession, the power of intercession. Now, yes, tayo po ay nananalangin sa ibang tao at madalas ang ating panalangin para sa ibang tao ay maaring sa ating anak, sa ating pong mga, yung kapamilya natin, yung ating pong asawa, yung ating mga magulang, yung ating pong patungkol sa ating pong ikinabubuhay, sa yung pang mga bagay na related ho sa atin, yun po yung madalas na ating pinapanalangin. At yung panalangin po natin sa ibang tao ay panalangin para sa ating mga kamag-anak na ating kakilala. So tama po yun. Yun po ay, ang tawag po doon, kapag ikay nananalangin para sa iyong mga anak, para sa iyong mga nanay, tatay, yun po ang tawag doon ay intercession o pananalangin para sa ibang tao. At yun po yung atin pong ipapag-uusapan. Ang sabi po rito sa Job chapter 42 verse 10, and the Lord turned the captivity of Job. And the Lord, at ang Diyos ay binaliktad. Binaliktad ng Diyos yung pagkakabihag ni Job. So sa talatang ito makikita natin na ang isang tao pala, katulad ni Job, sa ating pong nakita ngayon, ay maaring ikaw ay nakabihag ngayon. Right? Nakabihag ka. Maaring ang pagkakabihag mo ay patungkol sa iyong karamdaman. Ang tagal-tagal na, ay ngayon, ikaw ang nagme-maintain ng medicine. Maring ito ay patungkol sa high blood, diabetes, kung ano man, sakit sa puso. Somehow, ang buhay mo, hindi mo alam, ikaw ay held captive, ikaw ay nakakulong, ikaw ay nasa isang bilangguan. Captive. Ayaw mo itong mga bagay na ito, pero hindi mo magawang makawala sapagkat ikaw ay captive. Para kang nakagapos. Captive. Hinuli ka ng sakit at karamdaman na ito. So ito po, then the Lord turned captivity. There is a captivity that is happening na nangyayari sa buhay ng isang tao na katulad ni Job. Maring ang captivity mo ay patungkol saan? Sa pananalapi, sa iyong finances, sa kahirapan. Ang tagal-tagal ko na dito sa kalagayang ito, bata pa ako, mahirap na kami. Ngayon ay matanda na ako, meron na akong apo, mahirap pa rin kami. Imagine for how many years na ikaw ay bihag ng kahirapan. Nagtatrabaho ka naman. Gumagawa at nagsusumikap ka, ginagawa mo ang lahat ng kaparaanan para ikaw ay kumita, pero bakit ganun? Parang nakagapos ang iyong kamay at tila ba hindi ka makawala doon sa kahirapan ng buhay. Naroon ang isang tao ay bihag naman ng isang bagay na ayaw niyang gawin. For example, bihag ka ng masamang bisyo. Bihag ka ng paninigarilyo, bihag ka ng pag-inom ng alak, bihag ka ng pagsusugal, bihag ka ng pagkagalit ng pagkainit ng ulo. Bihag ka ng katamaran. Bihag ka ng rebelyon sa iyong mga magulang. That is the worst rebellion the worst captivity. Isang napakasamang
pagkakaalipin na nasa iyo. Imagine, bihag ka ng maling paghinala sa kapwa-tao. Bihag ka ng pagiging chismoso, chismosa. Am I talking, ako ba yung nagsasalita sa mga taong bihag ngayon? Meron bang nabibihag dito? I believe so. Ako'y naniniwala may mga taong bihag. At mapakarami pa po mga bagay na kung saan ay bumibihag sa atin. Captivity. The Lord turned captivity of Job. And only at tanging ang Diyos lamang, ulitin ko po, yes, tayo po ay nabibihag ng napakaraming bagay. Bihag tayo ng napakaraming bagay sa ating buhay. At ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan, subalit hindi mangyari na ikaw ay makawala sa pagkakabihag na ito. Why? Bakit? Sapagkat ang atin pong lakas, ang atin pong karunungan ay kapos para yung atin pong pagkakabihag ay makawala tayo, makalag sa ating buhay. So ano po ang susi? The Lord, ang Diyos lamang, ang mayroong kapangyarihan upang baliktarin ang sitwasyon ng ating buhay. The Lord turned, binaliktad, inikot ng Diyos ang sitwasyon ni Job. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin, anuman ang ating gawin, kahit sabihin natin tayo po ay gagawa ng New Year's resolution every January, every 31 ng December, pero bakit ganun? Balik uli ako sa dating ugali. Balik uli ako sa dating sitwasyon ng aking buhay. Because wala doon sa equation o wala doon sa iyong kaparaanan na lumapit sa Diyos. The Lord turned. Kailan mangyayari? Kailan babaguhin? Kailan babaliktarin ng Diyos? Kailan ka makakawala doon sa pagkakabihag mo sa buhay? When he, sino yung he dito? When Job, noong si Job ay nanalangin, nagpray para sa kanyang mga kaibigan. At hindi lamang yon na kung saan binaliktad ng Diyos ang kanyang sitwasyon. Ano ang ginawa? Nangyari? Ang Diyos din na may gawa ng pagbaliktad ng iyong buhay, pagkakawala mo sa pagkakabihag, siya rin ang Diyos na nagbigay kay Job ng doble. Sabihin mo, doble. Sabihin mo na malakas, doble. Ayan, doble. Ganyan ang gusto ko. May doble. And the Lord gave twice, double as much as He had before. Paano yun, Bishop? Wala naman akong before. Yung before ko, mahirap talaga eh. Mahirap talaga yung aking before. Yung bago pa ako mabihag, talaga mahirap na ako. Pero hindi po yun ang totoo. Ang totoo noon, nung ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay nilikha ng ayon sa kanyang plano. Mayroong magandang plano sa iyo ang Diyos. Mayaman ka according to the riches of God. So, matapos na manalangin, dalawa ang ginawa ng Diyos. Ano yung una? Come on. The Lord turned. Yung babasahin nyo na lang po. The Lord turned the captivity of Job. Okay, i-play natin. I-declare nga natin. I-declare natin. The Lord turned my captivity. Ulitin natin. The Lord turned my captivity. I have been set free. Kinalagan ako ng Diyos sa kahirapan, sa sakit at karamdaman, sa anumang bagay na bumibihag sa akin. Amen? Pangalawa, basahin natin, the Lord gave Job or me twice as much as I had before.
Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Napakaganda ng gagawin ng Diyos sa iyong buhay the moment you prayed for your friends, pray for someone else. Kung kapag ikaw ay nagsimulang manalangin para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo, ang sitwasyon dito ni Job, siya po ay naroon sa kahirapan o nandun siya sa pagdadalamhati ng buhay. Bat-bat siya ng pigsa sa kanyang katawan. Imagine, isang pigsa lang. Sino tinubuan na rito ng pigsa? Ako hindi po natutubuan ng pigsa. Pero ang paniniwala ko, pag ikaw ay tinubuan ng pigsa, talagang damdam ng buong katawan mo, nilalagnat ka. At sa may pagkakataon, parang yung gumaganyan, yung parang umaantak, yung bang nag-iipon ng puti doon sa, yun na yun. Alam niyo yung sinasabi ko? Pero si Job, yun po ay isa lang. Pero si Job, simula ulo hanggang doon sa talampakan, punong-puno ng piksa. Ganong katindi yung nararamdamang kirot sa katawan ni Job. Bukod pa doon, yung kanyang mga anak namatay. Yung kanyang mga ari-arian, yung bakahan, yung kamelyo, yung mga kambing, lahat po yun ay nawala. Yung kanyang bahay nagiba. Patay ang kanyang mga anak. Ganong katindi ang pinagdadaanan ni Job. At hindi lamang po nangyari yun ng pagkatapos ng 2 taon, 3 taon, hindi ho, sabay-sabay. Naganap ang lahat ng pangyayari niyo. Ganong katindi ang pinagdadaanan ni Job. Pero hindi niya nakuwang ipanalangin, Lord, iligtas mo po ako, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Lord, ito pong aking piksa, pagalingin mo. Ano ang ginagawa ni Job? Siya po ay nakaupo doon sa bunton ng siga ng apoy at naroon may mga abo. Anong ginagawa niya? Naglagay siya ng abo sa kanyang katawan para yung mga kulisa o yung mga insekto hindi dumapo sa kanya. At kumuha siya ng basag na palayok. Kinakayod niya yung mga tumatagas sa kanyang katawan. Ganon po yung pinagdadaanan ni Job. Imagine. Pero hindi niya nakuwang ipanalangin yung kanyang sarili. Sa halip, anong ginawa ni Job? When Job prayed, nang si Job ay nag-intercede, nanalangin para sa ibang tao, hindi po niya kamag-anak. Isa na lang ang natira niyang kamag-anak, yung kanyang kaisa-isang asawa. Ganon katindi, ganon ka-powerful ang mangyayari sa mga taong nananalangin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao. Ang sabi po doon sa salin po ng The Message Bible, after Job had interceded, ayun po, yung word na intercede, pananalangin sa ibang tao, for his friends, God restored his fortune and then doubled it. And then doubled it. Kaya po, at the end of this sermon, ako po'y naniniwala ng bawat sa puso sa atin ay kalilimutan ng ating sarili at sa halip ipapanalangin ang ating kapwa. Ganun pala yung bertud. Ganun pala yung effect. Ganun pala yung bisa ng kapag ikaw ay mananalangin, hindi para sa sarili mo, kundi para sa ating kapwa tao. Now, ang pananalangin sa ibang tao ay ito po, ang tawag dyan ay selfless praying. Ano po yung ibig sabihin ng selfless praying? Yung hindi mo na inaalala ang iyong sarili. Hindi mo na tinitignan ang iyong sarili. Ang focus mo, ano ba yung focus sa Tagalog? Ang tuon, nakatutok ang iyong pananalangin doon sa kalagayan ng isang tao, hindi sa kalagayan ko. Hindi sa kalagayan mo. Sa halip, ito po ay nakatuon, nakapokus doon sa kalagayan ng aking kapwa.
Hindi na ako. Yun po yung ibig sabihin ng intercession. Hindi na focus ang aking sarili. It's either ito pong panalangin ay maaaring panalangin para sa kanyang kaligtasan. Kung ang iyong kapwa ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, maaaring ito'y patungkol sa bansa, panalangin sa ating bansa, sa ating presidente. Maaaring ito pa'y patungkol sa panalangin sa iyong kapitbahay, panalangin patungkol sa tinatawag na kagalingan. Meron po akong nabasang isang kwento, yung pong may-ari ng TBN, Trinity Broadcasting Network sa Amerika. Yung kanyang asawa na si John, J-A-N, siya po ay may problema sa kanyang kalusugan. Siya po ay nakakumpine sa ospital. At doon sa ospital na yon ay meron pong isang pumasok na babae rin na tila ba naroon sa kasalukuyang paghihirap ng kanyang buhay. Naroon pareho sila ng kalagayan ng karamdaman. At naroon itong si John, hindi po lalaki yon, J-A-N, sabihin natin Jane. Ayan. Si Jane ay nagkaroon ng habag doon sa kalagayan ng babae. Bagamat siya po ay mayroong nararamdaman, subalit ang ginawa niya, siya po ay lumapit doon sa babae. Niyakap niya at nagsimulang ipanalangin ang babae. At matapos po ng pananalangin, matapos po na sila po ay nag-iiyakan, naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naramdaman nila ang kagalingan. Hindi lamang po para sa babae, kundi maging siya na nanalangin para doon sa babae, ay nakaramdam, nakatanggap ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Hindi po kaya ng doktor, hindi po kaya ng ospital na siya ipagalingin. And the Lord turned the captivity of Job. It is the Lord. It is the Lord. Ang Diyos lamang ang mayroong kakayahan, ang may kakayahan. Ang Diyos lamang ang mayroong magagawa sa atin ng buhay. At nangyari yon nang ito pong si John ay nanalangin para sa kanyang kapwa. So ito pong pananalangin ay para sa kapwa-tao mo ay ito po ay nagbubus, ito po ay nagtataas ng level ng iyong pananampalataya. Meron pong palagi ang tumatawag sa amin from ibang bansa. At kapag ito po ay tumatawag, ay sabihin kong nadidisturb kami, hindi pastora, sapagkat tatawag ng madaling araw, tatawag ng kami po ay gabi, natutulog na. At kapag ito po ay nagsalita, hello! Ang lakas-lakas ng tinig. Ibang parang, talagang magugulat ka. Hello! At may feeling ako na sorry po, pero parang naiinis na ako. No? Naiinis na ho ako. Pero nung matutunan ko po itong intercession, ang ginawa ko po ay, sige, ipapanalangin kita. Habang ako'y nananalangin dahil sa kung ano yung ingredient, mamaya po i-share ko yung ano yung ingredient ng kung ano yung nilalaman nakapaloob doon sa intercession, yung bang aking pananalangin ay tila ba nagbago. Nag-boost yung aking pananalangin. Nag-iba po yung aking pananalangin. Nag-iba, tila ba walang patid ng aking pong pananalangin para sa taong ito because of the ingredients that I have nang matutunan ko yung itong intercession. Now, ang tanong ay, ano po ang benepisyo? Since ang pag-uusapan po natin, una nakita natin doon sa mga talata, intercession is sacrifice of person concerned. It is a form of prayer where self is not the focus. Sacrifice. Pag sinabi natin sakripisyo, yung time mo, ibibigay mo para sa iyong kapwa. Yung sarili mo, kalilimutan mo. At yung concern niya ang yung dudulog sa Diyos. Kaya po, sacrifice. Sa Biblia, yung pong mga man of Bible, yung pong mga lingkod ng Diyos, sila po ay gumagawa ng altar. Ito po yung altar. Mga bato, pinagtumbok na bato. At maglalagay po sila doon ng kahoy na tuyo.
At doon ay maglalagay sila ng sakripisyo. Hayop ang kanilang ilalagay, ipapatong doon sa mga kahoy, doon sa ibabaw ng altar. At yun po ay kanilang susunugin. At yung usok itong sakripisyong ito po ay tataas. At may pagkakataon naman, sa buhay po ni Elijah, naroon na yung baka na handog. Nilagyan ng tubig. Hanggang sa umapaw yung tubig doon sa sakripisyo. At nagsimulang manalangin si Elijah. Alam po nangyari? Yung pong favor ng God, yung pong apoy ng Diyos, bumaba doon sa sakripisyo. At sinunog yung sakripisyo. Ibig po sabihin noon, kapag meron kang inihahaing sakripisyo sa pamamagitan ng panalangin para sa ibang tao, bumababa ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang intercession ay sakripisyo. Sa halip na ikaw ang siyang ipapanalangin mo ang buhay mo, isinasacrifice mo yon para ipanalangin ang ibang tao. Now, what are the benefits of intercession? Number 1, intercession by man inspire intervention from God. Intercession by man inspire intervention from God. Ano po ang ibig sabihin noon? Kapag ikaw ay nananalangin para sa ibang tao, binibigyan mo ng inspirasyon ang Diyos para siya po ay kumilos, makialam sa buhay mo. Itong taong ito, itong anak kong ito, ang bait-bait talaga. Pero mo, imbis na siya ay manalangin para sa kanyang sarili, nananalangin para sa ibang tao. Nakaka-inspire naman. Gagawa nga ako ng something special sa kanya. Pakakawalan ko siya sa kanyang pagkakabihag. Bibigay ko sa kanya yung doble kaysa doon sa dati. Nai-inspire mo ang Diyos na kumilos sa iyong buhay sapagkat selfless, hindi mahalaga sa iyo ang buhay mo. Hindi ginagawa mo sakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Nag-i-intervene, kumikilos ang Diyos. Hindi lamang po doon sa tao na iyong pinapanalangin, kundi doon sa mismong taong nananalangin, ikaw yun. Intervention. Sumunod, your concern to others motivates God's concern for you. Pangalawa, yung iyong concern, yung iyong pag-aalala, yung iyong pagkahabag sa tao na ito, naalala mo na nakakaawa naman. Wala man ako maiabot, ipapanalangin kita. So yun din naman ang nagmo-motivate, yun yung nagtutulak, yun yung nagpo-provoke sa Diyos upang siya rin ay maging concern sa iyo. Pangatlo, bago po yung pangatlo. Kapag ikaw ay concerned at nananalangin para sa ibang tao, ito po ay katulad ng isang buto. Sabihin niyo, buto. Yung malakas, buto. Buto. Yan. Buto. Seed. For example, ikaw ay nananalangin para sa kaligtasan ng iyong asawa. No? Nananalangin para sa kagalingan ng iyong kapitbahay. Pero ikaw may sakit din. Hindi ba ninyo alam? Siyempre, hindi pa. Ang pananalangin sa ibang tao ay katulad ng isang buto na inyong itinatanim. Kapag ikaw ay nagtanim ng isang buto, ito ay tutubo at siyempre kapag ito'y buto, merong itong bunga. At ikaw ang aani ng bunga na yun. So kung gusto mo pala na ikaw ay umani, magtanim ka
sa pamamagitan ng pananalangin sa ibang tao. Yung hindi mo ipinapanalangin, isang araw nakita mo, nangyayari na sa iyo sapagkat ikaw ay nagtatanim ng buto para sa ibang tao, yun po yung pananalangin para sa ibang tao, at yun ay parang buto na ikaw ang aani isang araw. Malabo ba ako? Malinaw? Malabo? Malinaw. Klaro. Comprende. Klaro. So, ang pananalangin pala sa ibang tao, yes, you are concerned for them, is like a seed. Katulad ito ng isang buto na iyong itinatanim at isang araw, ikaw ang siyang makikinabang dito sa iyong tinatanim. Number 3, intercession is the great expression of love to God and other. Intercession is a great expression of love to God and to other. Bakit? Sapagkat kung, ang sabi po doon sa Mateo chapter 5, 44-45, but I say, love your, oh, come on. Kaaway ko, mamahalin ko. Iniiwasan ko nga yan eh. Ayoko na lang pumatol kasi ayoko magkasala. Never nakakausapin yan. Hindi na tulad ng dati. But I say, love your enemies. Pray. Intercede. Bukas na. For those who persecute you. And in that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. Ganun pala yun. So yung pagmamahal mo sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong pananalangin sa kanila, ito po ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, at gayon din naman kung tinasabi mong mahal ko ang Diyos, ito po ay aking pinapakita sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa kapwa-tao, even doon sa iyong mga kaaway, at ipapanalangin mo ang iyong kaaway. Ang panalangin mo, madapa ka sana. Maghirap ka sana. Talbog sa iyo. Yan ang ating mga panalangin. Taimtim pa, talagang gigil pa, may gigil. Lord! Hindi po yung klase ng pananalangin. Hindi po, wala po doon ng pagmamahal. Kung hindi, katulad ni Kristo, nung siya ipinapako doon sa krus, ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wag mo po silang sisingilin sa ginagawa nila sa akin. Kasi hindi nila alam. Ganong katindi yung pagmamahal ni Jesus Christ doon sa mga nagpapako sa Kanya. Lord God, huwag pong hayaan na yung ginagawa nila sa akin ay maging malaking bagay. Kundi, hindi kasi nila alam ang Kanyang ginagawa. Same goes with those people who are against you, yung mga enemy mo. Hindi kasi nila alam ang ginagawa nila. Hindi kasi nila alam, hindi nila nababasa ang lahat ng pahina ng buhay mo. Ang nakita na lamang yung bagay na pangit, kaya galit na galit sa iyo. Pero hindi nila binasa ang lahat ng kabuuan ng konteksto. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Love your enemies. So ito palang point number 3 natin, yung benepisyo, is yung palang pananalangin ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. So in that way, kapag ikaw ay nananalangin, doon sa point number 3 natin, napopokus natin o na i-apply natin, na ipapakita natin kung
Ano yung klase ng buhay na katulad ng hinihingi ng Diyos, yung ikaw ay maging katulad ni Kristo? Kaya yun ay blessing, benepisyo. Na ikaw ay nabubuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos na ipanalangin ang iyong kapwa. Now, ano po ba yung paraan ng pananalangin upang maging effective? How? Number 1, intercede, manalangin para sa kapwa-tao ng mayroong pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig. Pag sinabing passion, mayroon kang pagmamahal. Meron kang habag at awa sa kapwa-tao. Now, yung love and compassion is closely related to your miracles. Love and compassion is associated with your miracles. Para yung maging effective ang iyong pananalangin sa ibang tao, naroon punong-puno ka ng pag-ibig sa Kanya. Kahit inaaway ka, pero dahil mahal mo itong taong ito at nahahabag ka sa Kanyang kalagayan, you're going to pray powerfully, effectively. Mananalangin ka ng mayroong bisa sapagkat ikaw ay mayroong habag sa Kanyang kalagayan. So ganun po. Na kapag ikaw ay umiiyak katulad ng isang batang sanggol, yung nagmamahal sa iyo ay hindi po maaring hindi kikilos at gagawa. Na kung ikaw ay may kahabagan sa isang taong ito, it is directly related to your healing. Directly related to your healing. Sineshare ko ito kay Pastora, and then after a few hours, habang binemeditate niya yung compassion related to your healing, sabi niya, pumasok siya sa kwarto, Bishop, may revelation ako sa Panginoon. Ano yun? Yung sinabi mo kanina that compassion is directly related to your healing. Ang sabi sa akin ng Panginoon, dahil nahahabag ako sa iyo, yung Diyos ay nahahabag sa iyo, paggagalingin kita. Tuwan-tuwa si Pastora. Dahil sa kahabagan ng Diyos, kikilos ang kamay ng ating Panginoon upang katagpuin ang anuman na iyong pangangailangan sa mga oras na ito. God is a compassionate God. Punong-puno siya ng kahabagan at dahil sa kahabagan na yun ng Diyos sa atin, instead, sa halip na yung kaparusahan ang ibibigay sa atin, biyaya at habag ang ating matatamo. So manalangin kung paano ikaw ay mananalangin ng katulad na sa iyong sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, gayon din, mahalin mo ang iyong kapwa. Kung mahal mo ang sarili mo at kayo nananalangin para sa iyong sarili, panalangin mo rin ang iyong kapwa, katulad ng pagmanalangin mo sa iyong sarili. Number 2, intercede. Ipanalangin ng ibang tao sa pamamagitan ng tulong at pagiging sensitive. Yung ikaw ay sensitive. Ikaw ay may pakaramdam ka kung ano yung nararamdaman mo, yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Hindi yung maramdamin ka, ha? Kundi, kasi pag sinabing maramdamin, you are sensitive. Kundi nararamdaman mo
kung ano ang sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu, kung ano yung mga dapat mong ipanalangin sa taong ito. Merong leading, merong direksyon ang Diyos na sinasabi sa iyo na ito ang panalangin mo sa Kanya. Dalawang bagay. Tandaan po natin na ang intercession o pananalangin sa ibang tao ay form of sacrifice. At kapag nakakita ang Diyos ng sakripisyo, bumababa ang kanyang kapangyarihan. In applying this, hindi tayo uuwi na hindi natin i-apply. Tayo po ay mananalangin, hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipipikit mo ang iyong mga mata. Sabi ko po, ipipikit ang mga mata. Hindi po nakadilat ang isa, mga mata nakapikit. Hindi yung nanonood ka, mata nakapikit. At sa oras na ito, ilalagay ng Diyos sa iyong kaisipan, sa iyong puso, kung sino yung isang tao na iyong ipapanalangin na alam mong nangangailangan sa buhay. Maring ito ay may sakit at karamdaman, kalimutan mo muna sarili mo. Yes, may nararamdaman ka, kalimutan mo muna sarili mo. Yes, may pangangailangan ka, kalimutan mo muna ang iyong sarili. At ang ating idudulog sa Diyos, ilalapit sa Diyos ay ang kalagayan ng isang tao na ito. Sabay-sabay po nating ipanalangin ang taong ito na mayroong pag-ibig, mayroong kahabagan sa kalagayan ng taong ito in the name of Jesus. Start praying right now in the name of Jesus. Come on, pray, pray, pray. Lakasan po ninyo sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Ipanalangin ang taong ito, lalaki, babae, matanda, bata, sa pangalan ni Jesus. Silang na mga nasa ospital, silang nasa kahirapan, silang may sakit at karamdaman, silang nasa mabigat na suliranin ng buhay. Ipanalangin. Sapagkat nahahabag ka sa kalagayan ng taong ito in the name of Jesus. Oh, come on, pray. It will boost your prayer. Pinalalakas ito ang uri ng iyong pananalangin. Come on. No enough words that we can utter in praying for other people. Walang mga salita, kulang ang mga pananalita na ating sasambitin upang ipanalangin natin ang ating kapwa. Silang nangangailangan ng kagalingan. Silang nangangailangan ng pagangat ng kabuhayan. Silang nangangailangan ng kaligtasan. Silang nangangailangan ng pagkalag sa anumang bisyo. Panalangin natin. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God, Lord Jesus.
Sa mga pagkakataon, di natin alam kung ano ang ating sasabihin sa pananalangin. Ang banal na Espiritu ang siyang luluhog, ang siyang mananalangin on your behalf. Sa pamamagitan ng mga salita na hindi natin alam, bigkasin, sa pamamagitan ng mga iba't ibang wika, in the name of Jesus, you can pray in tongues. Come on, come on, come on. You can pray in tongues. Yan po ay leading, yan po ay gabay ng banal na Espiritu. Ura baba baba shikara baga dalalala. Pray, pray, come on, pray as hard as you can. Lord, fill this place with your presence right now. Tingin mo at tugunin ang lahat ng panalangin ng iyong mga anak sa mga oras na ito. In the name of Jesus. Come on, come on, come on. Pray, 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 pray. Fill this place with your prayer, with intercession. Now find someone, kapartner. Ipanalangin mo yung kapartner mo ngayon right now. Panalangin mo yung kapartner mo right now. Find someone. Magpanalanginin kayo sa isa't isa. Holding hands. Holding hands and pray for one another right now. Panalangin sa bawat isa. Panalangin, panalangin. The Holy Spirit will put words. Siya ang maglalagay ng mga salita na dapat mo ipanalangin para sa iyong kapwa right now. Breathe upon your word, O God. Breathe upon your people, Lord God. Ura shikarabakana. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Father God in heaven. Amen and amen. May mga laban tayo sa buhay. Hindi ko alam yung laban na hinaharap mo sa oras na ito. Pero ang naalala ko sa aklat ng Exodus, habang si Joshua ay nakikipaglaban doon sa ibaba, ang ginawa po ni Moses, siya po ay umakyat sa bundok. At siya po ay nagsimulang manalangin. At habang nakataas ang kanyang kamay, ang sundalo na pinangungunahan ni Joshua ay nananagumpay. At hindi po madali para kay Moses na nakataas ang kanyang kamay sapagkat siya po ay may kahinaan. At ang sabi po sa kasaysayan, nung siya po ay nananalangin at naibababa niya yung kanyang kamay, nakikita ni Moses at nung kasamahan ni Moses na ang
sundalo ng Israelites ay natatalo sa digmaan. At muli ang ginawa po ni Moses, itinaas ang kamay at nagsimulang manalangin muli. At muli na nagumpay ang bansang Israel. Matagal po ang labanan. Maaring sa ating pananalangin ay hindi po kaya ng isang beses lamang na pananalangin. Maaring ang panalangin po natin para sa ibang tao ay magtatagal ng 2 taon, 1 buwan, 1 linggo. Subalit si Moses po ay hindi po nagsawa ng pananalangin. Nakita ito ng kasamaan ni Moses. At ang ginawa ni Moses, ang ginawa po ng kasamaan ni Moses na si Hur, ay inalalaya ng kamay ni Moses. 3 na sila na nananalangin para sa tagumpay ng bansang Israel. At dahil matagal ang labanan, ang ginawa po nila, kumuha ng bato na pwedeng maupuan ni Moses. Habang nakataas, inalalayan ang kamay ni Moses. Hanggang sa totally, completely, malupig ang kaaway ng Israel. Doon po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. The Lord is my banner. Sa digmaan, nangunguna ang kanilang bandila. At hanggat nakatayo ang bandilang ito, sila ay lumalaban. At kapag natalo ang may hawak o yung pong grupo ng may bandila, ang bandilang yun ay sinusunog. Ang bandila ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin, kailanman hindi kayang gapiin ng demonyo ni Satanas ng kaaway, at naroon ang kasiguruhan na ikaw ay mananagumpay sa anumang laban ng iyong buhay kapag ikaw ay nananalangin on behalf of other people. The Lord is my banner. There is an assurance of your victory laban sa anumang digmaan ng iyong buhay. At kung totoo ang ginawa mong pananalangin para sa iyong kapwa, ang sabi muli doon sa Joshua, sa Job chapter 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. And the Lord gave Job back double his fortune the way it is before. I declare, kung totoo ang ginawa mong pananalangin para sa iyong kapwa, ikaw na nanalangin ng totoo, I declare right now na ikaw ay kinalaga na ng ating Diyos sa namang uri ng sakit at karamdaman sa kahirapan ng iyong buhay. Malaya ka na at pasalamatan mo ang Diyos. Come on! I declare and decree, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala na available sa langit para sa iyo right now. Right now. Right now. Claim it right now. I-maintain lang po natin. I-maintain po natin ang pananalangin sa ating kapwa. Katulad po ng nangyari kay kay Moses. Matagal ang kanyang ginawang pananalangin. Pero ang masitiyak ko sa inyo, sigurado ang tagumpay sa atin pong pananalangin. And you will experience, and in fact, at ang totoo, nangyari na ang iyong ang iyong pong pagkakabihag ay tinanggal na ng ating Panginoon. Amen. Tinanggal na. Malaya ka na. Pero bakit hindi ka pa rin makapalakpak? Bakit hindi ka makapagtsak
ng iyong mga paa? Tila ba ang iyong paa ay may tanikala? Tila ba ang iyong kamay ay may tanikala? Tila ba ang iyong bibig ay nakapinit? You can shout, Hallelujah! You can shout, Praise the Lord! Sapagkat ako ay wala na sa pagkakabihag. Amen! Amen!